Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's update po tayo dito sa sa nangyaring umano'y sabwatan sa pagnanakaw ng salapi mula sa hand-carried bag ng isang Chinese passenger dyan po sa Naiya International Airport. At ang nangyari dito mga kababayan, huling-huli po sa CCTV ang paglunok ng isang transport security nung nasabing ninakaw na pera na ang halaga ay $300. So ang nangyari, yan po sa ating screen, talaga na mga isinaksak, pinilit pong ipasok dun sa bibig at lunukin itong $300 bills. Eto mga kababayan, meron tayong update. Nagpahayag ng pagkadismaya at labis na lungkot etong si Department of Transportation DOTR Secretary Jaime Bautista dahil sa insidenteng ito sa NAIA na ipinopromote pa naman umano niya sa mga potential na foreign investors na nais mag-operate at magmantine ng main gateway ng bansa. So, ang nangyayari, itong si Secretary Bautista ay talagang todo ang kilos para ma-promote itong ating bansa para makakuha tayo ng potential foreign investors. Pero ang nangyari, ganito po ang mababalita, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Itong ginagawa ng mga tulongges na mga tauhan dyan po sa ating pambansang paliparan. So inatasan umano ni Bautista si Undersecretary for Legal Attorney Rainier Yebra na tumulong sa pag-ain ng reklamo laban sa mga taong posibleng nagsabwatan. Sabi ko sa inyo hindi lang isa yan. Hindi lang gagawa ng solo to. Kasi doon pa lang doon sa nakita ninyo may mga umaaligid-aligid. Alam nila yung nangyayari. At syempre, kung tutusin, dapat magtaka sila Tingnan nyo, sinusuksok yung daliri ng babae dun sa bibig niya yung papel. O, ibig sabihin, alam nila yung nangyayari. So, ito ay isang sabwatan sa pagnanakaw ng salapi mula sa hand-carried bag ng isang Chinese passenger. Ito po ay nangyari noong Setyembre 8, taong kasalukuyan. Nauna rito, matapos ang isinagawang investigasyon sa insidente ay nirekomenda ng Office for Transportation Security o OTS kay Bautista ang pagsasagawa ng legal at administratibong hakbang laban sa security screener na huling-huli. Hindi man lang ito natakot Alam naman nila na may CCTV ron. Alam nila So, syempre siguro malakas ang loob niya na walang mangyayaring bulilyaso. Kaya kahit sa harapan ng CCTV ginagawa nila yung kanilang modus. So kitang-kita sa CCTV na tila nilulunok ang ninakaw na $300 bills upang itago ang ebidensya sa krimen. Ayan mga kababayan yung ating update. Agarang pinasasampahan ng kaso itong lumunok. At base din sa report ng Rappler mga kababayan, ang gusto ata nila ay maximum penalty ang igawad dito sa mga kasangkot dito sa krimeng ito. Pero yun yung mga kababayan ito lang pag-usapan na rin natin. Ang ganda na ng trabaho nila dyan Tingnan man naman yung forma nila, uniformado. Tapos yung kanilang mga posisyon dyan malamang ay medyo maganda na at stable. Pero parang parang nangyari, parang hindi pa sila kontento doon sa mga natatanggap nila. Kasi tutusin meron to imposibleng wala tong mga tip. May mga tip ito may mga natatanggap na tip. At siguro nila, iniipon at pinaghahati-hatian. So maganda yung kanilang trabaho dyan sa airport. Meron lang talaga mga tao na hindi makakontento sa mga natatanggap nila. Gusto kasi nila sobra-sobra
Gusto kasi nila yung alam ba yung biglang yaman. Hindi makapagtiyaga kung ano man yung meron sila. Biruin nyo, ang ganda-ganda ng trabaho mo. O ano ngayon nangyari? Diyan pa lang sa ginagawa niya, ito mga kababayan itong babae na lumunok nung $300 bills. Ito pa lang ginawa niya, delikado na to eh. Yung sinusubo niya yung pera. Paano kung bigla siyang nabulunan, nag-choke? Di mas malaki problema, di ba? Kung nag-choke yan, syempre dadaling ka sa hospital, mas malaki pa gastos mo. Kaysa dyan sa pag kinonvert mo sa peso yung $300, sumabot lang mga 17,000. Baka mas marami pa magastos mo kung ikaw ay nabulunan at hindi ka na makahinga. Di ba? Pero yun yung ginagawa nila. So ito mga kababayan, hindi ito kaya gawin ng mag-isa lang. Merong nag-uutos to, merong grupo rito, sindikato ito diyan sa airport na talagang ginagawa itong kalakarang ito. Meron kitang-kita mo naman may sabwatan dito lang sa video pinapanood natin, may sabwatan Binigyan pa siya ng tubig. O sige. Ay, pasok mo yan sa bibig mo, lunukin mo. Ito tubig. Diba? So, nakakalungkot. Paano ngayon yan? Kitang-kita ka sa camera. Malamang kilala ka ng mga kapamilya mo. Hindi ko alam kung may anak ka na. Sabi nga nung iba mga kababayan sa mga komento, sayang mukhang mukha naman daw maganda si ate. Pero ganun yung ginagawa nila. Sinasabi ko nila kasi hindi siya lang yan. Marami sila dyan. Grupo yan, sindikato yan. Kaya ang nangyayari, siya yung ginagamit na na storage. Storage nila tao. Para talagang malinis, wala sila makitang ebidensya. Di ba? Ang problema lang, hindi nag-iisip. Ginawa niya doon mismo sa harap ng CCTV. Doon niya nilunok. Doon niya talaga, ewan ko, humarap ba siya? Di ba? So, ang ibig sabihin lang nun, hindi siya natatakot kasi alam niya, kasabot niya yung yung nandyan. Maging yung tumitingin sa CCTV. Hindi ko alam kung ano nangyari, nagkatulonggisan siguro. Nako. So, nakakalungkot mga kababayan, nakakalungkot na nakakainis. Ito mga ganitong klaseng nangyayari. Imbis na pagmalaki natin yung bansa natin, wala. Mas lalo nga sumasama ang tingin ng ibang bansa sa atin dahil dito sa mga ginagawa lang ng iilan. Yung mga sindikato dyan sa airport. Kaya kawawa naman yung pamilya nito ni ate. Nako, sa tingin ko bata pa to si ate Sayang, nagmamadali kasi. Medyo tumagal-tagal ka pa dyan sa trabaho, magkakaroon ka rin naman, makakaipon ka. At malamang kung maayos ang paglilingkod mo, mapopromote ka. Pero wala Kapag mismo yung nandoon sa taas, yung gumagawa ng katulonggisan, wala. Hanggang babayan. Mga tulongges yan.